Inutusan ng Sandigan Bayan ng pamilya ng isang di umano'y Marcos crony na isuko ang ilan nilang ari-arian, lupain pati na bank account. Pero himutok ng PCGG o Presidential Commission on Good Government na bawasan ang mga mababawi sanang ari-arian ng pamilya Marcos dahil sa tagal ng pagliliti sa mga kaso. May report si Sandra Aguinaldo. Noong nasa pwesto pa si dating Pangulong Ferdinand Marcos, isang tao ang nagpatakbo ng pinakamalaking operasyon ng pagtutroso sa Luzon, si Alfonso Lim Sr. Pumanaw si Lim noon pang 1995. 28 taon matapos mapatalsik ang pamilya Marcos, naglabas ng desisyon ang Sandigan Bayan Special 2nd Division. Kaugnay sa civil case laban kina Marcos at Lim. Dapat daw ibalik ng pamilya Lim sa gobyerno ang mga lupain, bank account at iba pang property na nakamal mula sa kita ng malawak na logging operations ni Lim noong rehimeng Marcos. Tinatayang nasa mahigit 500 million pesos ang halaga nito. Ayon sa mga abogado ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, hindi naman lalaki ng ganun ang operasyon ni Lim kung walang basbas ni Marcos. The limit is 100,000 hectares. All of these holdings, these agreements, timber agreements, were more than the limit in the Constitution. His corporations were also granted behest loans. They were not able to pay their debts. Sa utos ng Sandigan Bayan, pinababalik nito ang ilang lupain, kabilang ang lupa sa Tagaytay City, Batangas at Angono Rizal. Malaking halaga pa rin ang makukuha sa mga lupain. Hininga namin ng reaksyon si Senador Bongbong Marcos tungkol dito. Wala akong masyadong alam doon sa kaso at hindi ko napakinggan na mabuti yung report at hindi na namin sinusundan yan dahil hindi na kami nag-a-appear sa mga kasong yan. Pinababalik din ang mga bank account pero walang impormasyon na makuha tungkol dito, sabi ng Sandigan Bayan. Wala na rin daw value ang shares of stock sa ilang kumpanya na pinasasauli din sana ng korte. Sabi pa ng PCGG, nariyan pa rin daw bagamat medyo nabubulok na ang 2 CES na plane na pinababawi rin ng hukuman. Ayon sa PCGG, ito ang epekto ng matagal na pagliliti sa mga kaso ng mga Marcos at kanilang crony. Nababawasan ang dapat sana ay halagang pwede pang habulin ng PCGG. Halimbawa, ang mga lupain sa kasong ito, ilan sa kanila ay narimata na ng ilang lokal na pamahalaan dahil hindi nabayaran ng pamilya Lim ang tax nito. Ang masaklap, ang ilang lokal na pamahalaan, ipinasubasta ang natura mga lupain kahit pamarkado na ito ng PCGG. We will file cases to recover them. The titles of these properties were annotated with notice of lease pendants. A notice of lease pendants is notice to the whole world. So any buyer of these properties at auction is given notice that it is subject to the claim by PCGG. Aminado ang PCGG na aabuti ng taon-taon ang prosesong ito. Sandra Aguinaldo, GMA News.